Leo, ano bang ginagawa mo? Ha? Pinapagawa kita ng proposal, tapos binigay mo sa akin itong basura? Boss, itong proposal, nagawan ko na ng ika-18 bersyon. Ika-18 bersyon. Ha ha ha. Ika-18 bersyon, tapos binigay mo sa akin itong basura? Ha? Pakinggan mo to. Itong basurang to, mas basura pa sa'yo, basura ka. Sa totoo lang, wala akong ideya kung anong basura ang nasa basurang utak mo. Hoy, anong problema? Hindi ka kumbinsido? Ha? Kung hindi ka kumbinsido, sige nga. Suntukin mo ko. Suntukin mo ko. Suntukin mo ko. Hindi. Ha ha ha. Mabuti naman kung hindi. Pakinggan mo to, Leo. Isa ka lang. Aso ng kumpanyang ito. Kung kaya mong gawin tong trabaho, gawin mo. Kung hindi mo kaya, umalis ka na. Ngayon, pulutin mo to, at gawin mo ulit. Kung hindi mo matapos to ngayon, hindi ka pwedeng mag-clock out. Opo. Kawawa naman. Hindi ba't pambubuli na to sa isang tapat na tao? Ako, kasi hindi siya marunong dumiskarte sa boss. Tapos nasagasaan pa niya si Carlo. Hay, pero si Carlo. Naku, gusto mo bang mamatay? Naku, dahil mabait lang talaga ang supervisor natin. Kung ako yan, matagal na akong umalis. Paano ko pahaharapin ang kumpanya? Ay, sino nagsabi sa kanyang hindi niya magawa kahit tong maliit na bagay? Bagay lang sa kanya mapagalitan ng boss. Hehe. Kung hindi lang mahirap maghanap ng trabaho ngayon, sino pa ang magtatagal dito? Kailan kaya ako magkakaroon ng kalayaan sa pananalapi? At hindi na mabubuhay sa kagustuhan ng iba? Na-detect ang boost. Naabot na ang threshold ng sama ng loob sa trabaho. Ina-activate ang unemployment system. Basta't ma-fire ka, makakatanggap ka ng 10 bilyong salaping gantimpala. Ang kusang pagbibitiw ay hindi balido. 10 bilyon. Kung matatanggal lang ako sa kumpanya, makukuha ko itong 10 bilyon. Tapos, hindi ko na kailangang magpakumbaba. Hahaha. Guwapo, anong tinatawa mo? Nabaliw na ba siya? Sino ang tinatawag mong baliw? Ikaw ang baliw. Hoy, tong basahan, bakit ka biglang lumalakas ngayon? Mananakot ako sa'yo hanggang sa mamatay ka sa takot. Sino ang tinawag mong basahan kanina? Buong pamilya mo mga basahan. Ikaw lang, yung nakapasok sa pamamagitan ng panunuyo sa supervisor. At paggamit ng koneksyon, may lakas ka pang kausapin ako. Leo, sino ang tinatawag mong babae? Tungkol sa'yo ang sinasabi ko, ano ngayon? Ulitin mo. Kung ulitin mo, ulitin ko rin. Visit kang babae. Visit na babae. Ikaw. Leo, anong ginagawa mo? Tamang-tama ang dating. Leo, batang pasaway ka. Ayaw mo na sigurong magtrabaho dito, ano? Ha? Supervisor, nagmura sa akin si Leo. Oh, nagmura siya sa'yo? Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Oh, ha ha ha. Leo, inuutusan kita ngayon. Agad-agad. Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Carlo. Kung hindi, papatanggalin kita ngayon din. Hoy Leo, kung hindi mo kaya, mag-apologize ka na lang. Kung hindi, kapag nawala ang trabaho mo, anong gagawin mo? Mag-apologize ka na lang. Huwag mong mawala ang trabaho mo. Mawalan ng trabaho. Gusto ko nang mawalan ng trabaho ngayon din. Kapag nawalan ako ng trabaho, 10 bilyon ang mapapasakin. Pero, Oh, kita mo? Ikaw, naghanda ng lumuhad sa keyboard para humingi ng tawad. Oh, ha ha ha. Bata, ngayon sa wakas, mukha ka ng medyo aso. Oh, ha ha ha. Akala ko si Leo, tong basahan na to, sa wakas ay nagpakita na ng tapang. Sino ang mag-aakala? Naduwag pa rin siya. kita mo kung gaano siya kaduwag. Eksakto, malapit na siyang lumuhod. Hooray!
Leo, batang pasaway, paano mo nagawang suntukin ako? Matagal ko nang gustong bugbugin ka. Ngayon, tapusin natin ang lahat, luma at bago. Ha, aray. Ayan sa'yo, dahil lagi mo akong inaapi. Papatayin kita sa bugbog. Aray. Papatayin kita sa bugbog. Tinatawag mo ang sarili mong Grace. Sa tingin ko mas bagay sa'yo ang baboy na pinapakain. Ngayon, bubugin kita hanggang maging ulo ng baboy. Aray. Oh, aray. Leo, nabaliw ka na ba? Huwag kang gagalaw, o susuntukin din kita. Tama na ang pagpalo sa akin. Patawad. Aray. Tama na ang pagpalo sa akin. Oh, aray. Leo, patawad. Ile, duwag. Ha. Sige na, Leo. Maghintay ka lang. Ha, anong ginagawa mo? Sabihin mo sa baboy na pinapakain na yan, nandito lang ako, naghihintay na tanggalin ako. Leo, ang tapang mo ngayon. Ano ang magandang balita? Uy, Leo, para kang Diyos ng digmaan ngayon. Ang galing mo sa keyboard. Maliit na bagay lang. Halika dito. Lagi niya kaming inaapi, gamit ang posisyon niya. Tama. Leo, si Grace ay nagtatrabaho para kay Vice President Daniel. Kung magagalit ka sa kanya, baka hindi ka na makapagtrabaho sa industriyang ito. Talaga? Ayos. Kung matanggal ako, magkakaroon ako ng 10 bilyon. Sana talaga hindi ito guluhin ni Grace. Hindi, kailangan kong magdagdag ng gatong sa apoy. Leo. MS, Sofia, ang proyektong ito para sa site BLG. 3 ay personal kong pinlano. Pirma ka lang dito. Tapos na. Pagdating ng panahon, si Grace ang bahala dito. Siguradong gagawin niya ito ng perpekto para sa'yo. Tito Daniel, nasabi ko na dati, ang proyektong ito para sa Site Del 3 ay hindi sulit puhunan ng 10 milyon. Ngayon gusto nyo kaming mag-invest ng 20 milyon? Sofia, bata ka pa masyado. Nagpasuri ako sa isang Feng Shui master sa lupang ito. Ito ay lupang kayamanan. Kung makuha natin ito at magtayo ng resort sa hinaharap, siguradong yayaman tayo. Ang matandang hukluban na ito ay sinusubukang lokohin muli ang pera ng kumpanya. Sofia, matagal na ako sa kumpanya. Sa tingin mo ba, sisirain ko ang kumpanya? Di ba, pirmahan mo na lang ito. Kung ganoon, ano ang masasabi ng lahat tungkol sa proyektong ito? Ang mga hindi sumasang-ayon, pakitaas ang kamay. Magpapakain ng baboy. Leo, ikaw, ano pa ang gusto mo? Hindi mo ba ako tatanggalin? Kung gayon, hayaan mong tulungan kita. Sino ka sa tingin mo, basta-basta na lang pumapasok sa high-level meeting ng kumpanya? Nako, President Daniel. Tingnan nyo, anong nangyari sa sugat sa ulo mo? Siya ang may gawa. Siya lahat, itong lalaking to. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip niya ngayon. Ginamit niya ang keyboard para saktan ako. Sinipa pa niya ang pinto, at pumasok ng walang palm sa high-level meeting na to. Wala siyang respeto sa batas. Hoy, sino ka ba? Lugar ba to na basta-basta mo nalang papasukan? Lumabas ka. Lene. Seryoso, ang tambakang to, gagawing resort. May krematoryo sa tabi. Ano, gusto mong iwan yan sa mga ninuno mo sa susunod na 18 henerasyon? Ikaw. Ang lupang to ay may malaking potensyal na tumaas ang halaga sa loob ng 10 taon. Desisyon to ng kumpanya. Paano mo nagawang questionin yan? Tama. Kung ikaw nga nandito, anong masama kung magsalita ako ng kaunti? Ikaw. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para maging ganyan kakayabang? Lumabas ka.
CJ. Tinatanggal mo ba ako? Tama, tinatanggal kita. May tao ba dyan? Palabasin nyo siya dito. Sige, ayos na. Ang salita ng isang Ginoo ay paninindigan. Ito. Teka. Tinatanggal siya. Nagtanong ka muna sa akin. Tanggalin mo siya. Nagtanong ka ba sa akin? Hindi. Presidente Zhang, siya. Anong problema nitong babaeng nagpapasikat? Ang Vice Presidente na nagpapatanggal sa akin, kailangan pa ng permiso mo. Kaya, ano ang mungkahi mo? Ilzeu. Naniniwala akong ang empleyadong ito ay tapat at matapang. Nalalaman niyang harapin ang mga problema ng kumpanya ng direkta. Ako? Ang kumpanya sa ngayon ay nangangailangan ng mga empleyado na tulad niya. Hindi. Siya. Sinuntok ang kanyang supervisor at sinigawan ng mga senior staff. Tinatawag mong tapat at matapang yan? Opo, Presidente Zhang. Bakit natin pananatilihin ang empleyadong ganyan? Ikaw ang presidente at ako ang presidente. Oh, Ilzeu, ano sa tingin mo? well. Ikaw na ang magdesisyon. Tapusin na muna natin ang pulong. Naku. VP Joe, ano na ang gagawin natin? Ano pa ang magagawa natin? Makinig tayo kay Presidente Zhang, itong batang babae. Napakalakas ng loob na ipahiya ako sa publiko. Malinaw na sinusubukan niyang kalabanin ako. Tara na. HMPH. Teka, hindi ba siya natanggal? Kung gayon, ano ang mangyayari sa akin? Presidente Zhang, narito ang file ni Lin Yang na iyong hiniling. Ang lalaking ito ay medyo interesante. Marahil siya ang susi para pabagsakin si Zuteng. Sobrang miserable ng buhay ko, sobrang miserable. Mga espiritu sa itaas, mga espiritu sa ibaba. Grace, Grace, mga baliw kayo. Mga espiritu sa itaas, mga espiritu sa ibaba. Si Lolo Zhu, ang salbahe, mabilis na hatulan. Mga espiritu sa itaas, mga espiritu sa ibaba. Kumpanya, mabilis na malugi, magpakita. Nabaliw na si Leo. Naglakas loob kang gawin to sa pasukan ng kumpanya. Hindi ka ba takot matanggal? Nawala na sa katinuan. Naglakas loob siyang murahin ang supervisor at vice-presidente Joe. Tabi, tabi. Leo, anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita? Nagdarasal ako na malugi ang kumpanya. Ikaw, nasa iyo ka yata. Sa wakas, nandito na ang pangunahing kaganapan. Ano na naman kayang ginagawa ng batang ito? Hoy, Leo, anong ginagawa mo? Yan ang puno ng pera ng kumpanya. Alam ko, dinidiligan ko lang ang puno. Ngayon, tatanggalin mo na rin ako, di ba? Leo, talaga namang ginamit mo ang mainit na tubig sa puno ng pera ng kumpanya. Nababaliw ka na. Tapos, tatanggalin mo ba ako? MS, Sam, ito ba ang tapat at matapang na empleyado na sinasabi mo? ang puno ng pera na ito. Kailangan ng mainit na tubig. MMHMM. Ano? Hindi mo pa narinig ang tungkol sa pag-agos ng yaman? Tanging ang kumukulong mainit na tubig ang makakapagpatubo ng puno ng pera na umaakit ng tuloy-tuloy na kapalaran. Ano? Kaya niyang gawin yan? Tingnan mo to. Magaling! Tunay na senior talent sa kumpanyang ito. Maraming salamat. Anong ginagawa mo?
Ipopromote kita at bibigyan ng raise. Ha? Gusto ko lang matanggal. Bakit binibigyan mo pa rin ako ng promotion at raise? Leo, malapit nang dumating ang mga investor ng kumpanya sa airport dahil sa iyong mahusay na performance kamakailan. Nagpasya akong ipadala ka sa airport. Kung magtagumpay ka dito, bibigyan kita ng isa pang raise pagbalik mo. Pero Emel Jiang, wala rin akong kotse. Gamitin mo ang akin. CJ. Ako na ang bahala. Siguradong magugulo ko to. CJ, kung gayon ang bagay na ito, ay bahala ka na. Ginoong Joe, malinaw ang mga kilos ni President Sofia. Gusto niyang palakihin ng batang ito para maging kasangga niya. HMPH. Hindi iniisip ng batang ito na sa paggawa nito, kaya niyang makipagsabayan sa akin, hindi ba? Kaya, Ginoong Joe, ano ang susunod nating gagawin? Mamaya. Ikaw at si Leo ay pupunta para sunduin ang kliyente. Dalhin ang kliyenteng iyon sa atin, at tanggalin ang batang babae na iyon. Sige, naintindihan ko. Ano ang tinitingnan nyo? Hindi kayo binabayaran ng kumpanya para mag-slack off? Babuwag, babuwag. Bumalik sa trabaho. Bilasan nyo. Ikaw din, umalis ka na. Anong meron? Hoy, ano ang kailangan mo sa akin? Malapit na ang investor. Ako na ang susando sa kanila. Batay saan? Hahaha. Leo, paano kung ganito? Alam mo, nasa kumpanya ka, at walang talagang gusto sa'yo. Ang pagkatanggal sa trabaho, ay usapin na lang ng panahon. Sabihin mo na, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Hoy! Bakit hindi ka kusang mag-resign? Bibigyan kita ng severance package na 100,000. Ano sa tingin mo? 100,000. Kung ikukumpara sa mga gantimpala ng aking sistema, wala yan. Ako, ay hindi gagawin yan. Ikaw. Leo, kawawang lalaki ka. Hindi ka pa nakakita ng 100,000 sa buong buhay mo, hindi ba? Huwag mong tanggihan ng handa para mapilitan kang uminom ng parusa. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo nang banggitin ang 10,000. Kahit bigyan mo pa ako ng 10 milyon, ang batang amo na ito ay hindi gagawin. Ikaw. Anong pinagmamayabang mo? Daniel, anong gagawin natin? Paano kung magawa talaga ni Leo na maibalik ang investor? Paano natin sila mahihikayat? Ganito ang gagawin. Sasama ka sa kanya. Tandaan mong guluhin mo. Guluhin mo hanggat maaari. Kunin mo ang investor para sa atin. Umaasa akong mapopromote siya. Naiintindihan ko. Ha ha ha. Leo, hindi mo inaasahan. Ang mga gulong ng Porsche ni Mr. Santos ay ginulo ko, hindi ba? Ngayon, kailangan mong kunin ang kotse ko. Ha ha ha. Leo, pupuntahan mo ang investor. Gamit ang sira-sirang kotse na ito. Hindi may iwasan. Hindi ko alam kung sinong bastos ang nag-alis ng hangin sa gulong ni Emmer Santos. Kapag nahuli ko siya, papapatayin ko siya. Anong ginagawa mo? Oh. Hindi komportable si Mr. Daniel na mag-isa kang pupunta para sunduin ang investor. Natatakot siyang baka maliitin mo ang investor. Kaya gusto niyang sumama ako sa'yo. Ang kulit naman, kaya ko namang mag-isa. Paano kung gamitin natin ang kotse ko? Hindi na kailangan. Masyadong hassle ang kotseng iyon. Mas maginhawa ang van na ito. Malaki ito. Kukunin mo ang basurang ito para sunduin ang investor? Paano kung ma-offend sila? Tapos ano? Kung hindi ko siya ma-offend, para saan pa ako pupunta?
Sasakay ako sa van na ito. Kung sasabay ka sa akin o hindi, bahala ka. Hoy, teka. Sasama ako. Ginoong Reyes. Sakay na. Ano? Isang van? Nako. Mr. Cruz. Huwag po kayong magagalit. Hayaan niyo pong ipaliwanag ko. Nagkakahalaga ako ng daan-daang bilyon, at inaasahan niyo na ako ay uupo sa basurahan na ito? Sasabihin ko na nga sana, dapat ay susunduan kita sa isang mamahaling sasakyan. Pero itong batang ito, iginiit na imaneho ang lumang van na ito. Ako, Itong sasakyan, kunin mo o iwanan mo. kayo, Mr. Cruz. Kalma lang. Makiayo na lang muna kayo. Ngayong gabi, ako ay mag-aayos ng 2 babae. Kumusta yon? Hey. Kaibigan, bibigyan kita ng respeto. Hahaha, sige po, Mr. Cruz. Halika na, bilisan mo, sumakay na sa sasakyan. Sige, kalimutan na lang. Magkakapatid naman tayo dito. Uupo na lang ako sa likod. Kumusta, boss? Anong nangyayari? Ano itong lahat, boss? May tao dito. Magsitabi kayo lahat. Bigyan ng espasyo ang boss. Pumunta kayo doon, walang espasyo. Nagkakahalaga ako ng daan-daang bilyon, at inaasahan nyo na ako ay sisiksik kasama mga construction worker, at wala pang upuan. Ang mga lalaki, ang drama. Kung ayaw mo, umupo, sumakay ka ng bus. Kayo, Mr. Cruz, magtiis na lang muna kayo sandali, hindi ko na kaya. Mr. Cruz, isipin mo ang mga babae ngayong gabi, bibigyan kita ng ilan pa. 4 ay hindi sapat. Gusto ko ng 8. 8. Sige, 8 nga. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong ikaw. Mr. Cruz, sumakay na sa sasakyan. Hahaha. Umurong ka ng kaunti. Bilisan mo. Maaari ka bang huminto sandali? Kailangan kong gumamit ng banyo. Hindi ko na mapigilan. Huwag kang mag-alala, malapit na tayo. Sofia. Kapag dumating mamaya si Mr. Cruz, kailangan mo siyang pakitunguhan ng maayos. Kung magkamali ito, hindi natin ito kayang harapin. Tito Zhao, bilang presidente ng kumpanya, alam ko naman kung paano makakuha ng benepisyo para sa kumpanya. Hindi mo na kailangang turuan ako. Mabuti kung alam mo. Ang investor ay dumating na. Kayo, sumunod kayo sa akin. CJ, Sofia, kaya ganito pala, mo ako ina-entertain? Ginoong Santos, pasensya na po. Ginoong Santos, ano po? Ang problema? Ano ang problema? Iba na nga yung, sinundo ako ng mga tauhan mo sa sira-sirang van na to, pero pag upuin mo ako, kasama ang mga manggagawang mababa ang uri. Oo, siya nga, sabi ko kailangan ko, pumunta sa banyo, at sabi niya, pigilan ko muna, pinigilan ko hanggang dito. Leo, ano ang nangyayari? hindi ba binigay ko sa'yo ang susi ng Porsche ko? Bakit mo sinundo? Si Ginoong Santos sa van, at ano ang nangyari sa mga manggagawa kanina? Ha? Ang gulong ng Porsche mo, biglang nawalan ng hangin. Naisip ko makakatipid ang kumpanya, kaya naisip ko, isabay ko na lang yung mga kasamahan ko sa trabaho. Banyo. Nasaan ang banyo? Ginoong Santos, samahan ko po kayo. Sofia, ito ba ang sinseridad mo sa pakikipagtulungan? Sa tingin ko, dapat kalimutan mo na ang order na ito. Magaling.
Hindi ako ang gumawa nito, hindi mo alam. Leo, siya ang nagdulot ng iba't ibang problema sa daan. Pero huwag kayong mag-alala, Ginoong Daniel. Ginoong Santos, napalambot ko na siya, mabuti, ha. Leo, anong klaseng gulo ang ginagawa mo? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin para sa kumpanya natin? Ang makasakit kay Ginoong Santos, Sofia, bakit mo pa pinapanatili ang lalaking ito? Hihintayin mo pa ba ang bagong taon para paalisin siya? Paalisin mo na siya. Leo, totoo ba ang sinasabi nila? Talagang totoo, Sofia, sinabi rin ni Leo, na ang isang tao na kasing antas ni Ginoong Santos, ay karapat-dapat lang sumakay sa van. Leo, noong una, akala ko, nakakaiba ka, at may potential, kaya gusto kitang ipromote, hindi ko inaasahan, na ganito mo ako gagantihan. Ngayon, opisyal ko, na inaanunsyo, tanggal ka na. System prompt, task Shay fired, kumpleto na. 10 bilyong gantimpala ang na-credit. Sa wakas, tapos na. 10 bilyon. Sa wakas, natanggal na ako. Hahaha. Lalabas akong tumatawa. Ang mga tulad ko ay hindi ordinaryong tao. Hahaha. Sofia. May masamang balita, peke pala ang investor na iyon. Ano? Peke pala ang investor na iyon. Nandaraya na siya ng ilang kumpanya. Nasa balita na lahat ngayon. Ano? Teka, Alex, hindi ka pwedeng kung ano-ano ang pinagsasabi mo. Ang kumpanya na ito at ang investor. Naimbestigahan ko na silang lahat. Paano sila magiging peke? Oo, hindi ka pwedeng basta maniwala sa chismis at gumawa ng mga walang base ang paratang. Totoo po talaga, President Daniel. Yung investor na iyon ay talagang peke. Nasa balita na po. Tingnan nyo. Hahaha. Yung investor. Nasa balita na. Ito, talagang peke. Vice President Daniel, ito ba ang investor na nahanap nyo? Investor? May tao, kunin nyo yung peke na investor at ibalik dito sa akin. Opo. Yung investor, paano naman magiging peke? Eh di sana, nasayang lang ang biyahe ko. Buti na lang, na-fire na ako. Habang hindi pa sila nagre-react, 36 stratagems, ang pinakamagandang estratehiya ay umalis. President Sofia, ano na po ang gagawin natin? Okay lang, buti na lang natuklasan agad. Hindi natin nagawan ng malaking lugi ang kumpanya. Kung pag-uusapan nga, ito ay dahil kay Leo. Nasaan si Leo? Leo, Alex, bilisan mo, ibalik mo si Leo sa akin. Opo. Leo. President Sofia, hinahanap ka. Tara na. Hehe, President Sofia, hinahanap mo ako. May kailangan pa ba? Leo, mali pala ang pagkakaintindi ko sa iyo kanina. Nalaman ko na pala na napansin mo na pala na may problema sa investor. Ako yung hindi nakatuklas agad at nagkamali ng intindi sa iyo. Pasensya na. President Sofia, ano po ang pinagsasabi nyo? Na-fire na nyo naman ako. Kung wala na pong iba, aalis na po ako, ha? Leo, hindi ka pa naman na-fire. Hindi pa napipirmahan ang resignation agreement. Kaya hindi pa ito nagkakabisa. Ikaw ngayon ay miyembro pa rin ng kumpanya. Na-detect ang host. Hindi epektibo ang pagtanggal. Na-recall ang system reward na 10 bilyon. Inaasahan ang agarang pagtanggal sa host. Impossible. hindi, Sofia. Si Leo ay malinaw na nilayo na year upon ang investor at sirain ang kolaborasyong ito. Nagkataon lang na nagtagumpay siya. Ngayon, tama, hindi mo siya basta-basta matataboy bilang isang masamang tao. Eksakto, MS, Sofia. Tama, gusto ko talagang yurakan ang baboy na yon. Masama talaga ako. Sige na, tanggalin nyo na ako agad. Pakinggan niyo siya. Alam kong hindi kayo masaya sa nangyari. Huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng kasiyasyang resulta. Supervisor Grace, Vice President Daniel, ang investor na iyon, ang nahanap nyo, sa kabutihang palad, natuklasan nila ito sa tamang oras, at naiwasan ang mga pagkalugi. Kung hindi mailarawan ang mga kahihinatnan. Opo, MS, Sofia, opo. Halos itinulak nyo ang dalawa, ang kumpanya sa nag-aalab na hukay. Nararapat lang na maparusahan kayo. Supervisor Grace, simula ngayon, ibababa ang iyong posisyon mula supervisor patungong empleyado. Vice President Daniel, at para sa iyo, hindi ibibigay ang bonus mo ngayong taon. Hindi ito patas. Mayroon ba kayong mga pagtutol? Hindi ako nangangahas. Wala akong pagtutol. Ikaw naman, Vice President Daniel. Ako. Hindi.
Natuklasan ni Leo ang pahiwatig sa tamang oras at nailigtas ang kumpanya mula sa malaking pagkalugi. Inaanunsyo ko ang pagtalaga kay Leo bilang supervisor na may gantimpalang salapi na 7,000 piso. Ano? Sofia, si Leo ay ilang buwan pa lang sa kumpanya at iminumungkahi mo na siyang supervisor? Ito ay hindi yata angkop, hindi ba? Opo, Boss Sofia, kaka-join lang niya sa kumpanya at wala pa siyang record ng performance. Kayo, natatakot ako. Mahirap makuha ang loob ng lahat. Tinulungan lang ni Leo ang kumpanya na makaiwas sa malaking pagkalugi. Hindi ba't iyon ay isang merito? Tungkol naman sa pagkuha ng loob ng lahat, sa tingin niyo ba ang ibang empleyado ay hindi tatanggapin si Leo? O hindi nila tatanggapin ang appointment ko? Hindi kami maglalakas loob. Hindi kami maglalakas loob. MMHMM. Kaya, ang paliwanag na ito, kayo ba ay nasisiyahan? Gusto ko lang naman matanggal. Bakit ba napakahirap? Pero itong baboy na ito, ngayon ay naging subordinate ko na. Nakakagaan naman ng loob yun. Ha ha ha. Mukhang nasisiyahan ka naman. Mabuti naman. Ha ha ha. Double kill. Triple kill. Ang kape na gusto mo. Hoy, sandali lang. Sabi ko ba pwede ka nang umalis? Ano pa ba? Hoy, anong klaseng ugali yan? Ganito ba ang pakikipag-usap sa superior mo? Hoy, Hoy, ikaw. Elan. Supervisor Leo. Paumanhin po. Mayroon pa po kayong ibang utos? Elan. Hoy. Pumunta ka, diligan mo ang mga bulaklak. Diligan mo. Sige po, Supervisor Leo. HMPH. Pentakill. Hoy, dun din. Hoy, dun. Diligan nyo pa, diligan nyo pa. Hindi naman tubig ng pamilya nyo yan. Kaya bakit kayo natatakot masaya? Supervisor Leo, nadiligan na po ang mga bulaklak. Mayroon pa po ba kayong iba? Hoy, walisin ang sahig, punasan ang mesa, natapon kanina ang kape. Ito, paglilinis, mayroon tayong tagalinis. Bakit ako magwawalis? Sinasabi kong gawin mo, may problema ka ba dyan? Leo, swerte ka lang, at naging supervisor. Huwag kang masyadong mayabang agad. Mag-ingat ka, baka makaranas ka ng ganti. Nasaan ang Wallace? HMPH. Nye, akala mo ba, pinapansin ko itong mababang supervisor? Mas gugustuhin ko pang matanggal. Ganti, hindi ako takot kahit sa pagdiliganti. Gusto ko lang matanggal sa trabaho. Bakit ba ang hirap niyan? Uy nanay, kumusta? Sofia, hindi ka na ba mabata? Panahon na para mag-isip ka tungkol sa pag-aasawa. Tigilan mo na yang pagtatrabaho mo buong araw. Nanay, ayoko munang isipin yan ngayon. Ano bang pinagsasabi mo? Gusto na ni nanay humawak ng apo. Makinig ka, ngayong gabi, inayos na ni nanay para sa iyo. Ang anak ni Tito Cruz. Magkita kayo at mag-usap. Padala ko na lang sa iyo ang lokasyon mamaya. Nanay, paano mo nagawa yan? Mag-ayos ng blind date para sa akin. Ano bang ibig mong sabihin na biglaan? Anak yan ni Tito Cruz. Guwapo siya, at may kaya ang pamilya nila. Anong masama kung makilala mo siya? Ayan na, sinabi na ni nanay na oo. Siguraduhin mong pupunta ka. Binabaan. Hindi, nanay. Nanay. Blind date.
Magaling. Kung gayon ako. Mintig. Ang katawan na ito, ang mukha na ito, talagang tumama ako sa jackpot ngayon. Hey. Paumanhin, nahuli ako. Naipit lang ako sa traffic. Hey. Anong gusto mong inumin? Kahit ano pa yan. Tagapagsilbi, pwede bang makahingi ng isang basong tubig? Miss, heto na ang tubig mo. Sige, salamat. Medyo nauuhaw na rin kasi ako. Pwede ka nang umalis. Ha. So ikaw si Tita Shang's daughter. Sofia, di ba? Napakaganda mo talaga. Oo nga pala. Tungkol doon. Tungkol sa sitwasyon mo. Sinabi sa akin ng nanay mo ang lahat. Sabi niya, gusto mo na raw ikasal. Tama? Iyan ba ang sinabi sa iyo ng nanay ko? Oo. Sinabi ng nanay mo na, abala ka sa trabaho araw-araw, at pinapante niya ako, para alagaan ka, sa ganoon. Pagkatapos mong pakasalan ako, hindi mo na kailangang gumawa ng kahit ano, pwede ka lang manatili sa bahay, at mag-focus sa pagkakaroon ng mga anak ko, iyon lang ang kailangan mong gawin. Diyos ko, ito ba ang tinatawag mong pagpapakilala sa akin, sa isang tao? Nagtratrabaho ka buong buwan, magkano ba ang kikitain mo, ha? Basta't kasama mo ako, bibigyan kita ng 5,000 piso kada buwan, bilang baon. Gastusin mo kung saan mo gusto. Well, maraming salamat. Ha. Ano pa ang kailangang pasalamatan, ha? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, natural lang na alagaan ng isang lalaki, ang isang babae, ha? Bukod pa riyan, bihira na ang mga taong tulad ko, ngayon. Maswerte ka na kung makakahanap ka pa, ng isa kahit may parol. Sa mundong ito, paano magkakaroon ng mga lalaking ganito? Sana talaga mawala na lang siya. Hindi ba dapat nasa blind date ka? Well, itong batang amo na ito ang gagawa ng gulo para sa'yo. Tingnan natin kung kaya mo pa akong paalisin ngayon. Asawa ko. Anong ginagawa mo dito? Asawa. Sino siya? Ikaw, ano nang isinisigaw mo? Asawa. Malinaw mong sinabi sa akin, nakakain ka kasama ang mga kaibigan mo. Sino ang mag-akala, nakasama ito, ibang lalaki? Naghahatid ako ng pagkain araw-araw, hindi madaling kumita ng pera. Ikaw, paano mo nagawa, lagyan ako ng birding sombrero? Hindi, anong kalokohan ang sinasabi mo? Sino ang asawa mo? Asawa, matagal na kaming kasal, sa napakaraming taon. Magkakaroon na tayo ng mga anak na nagtatakbuhan saan man. Paano mo nagawa, sa harap ng tagalabas, sabihin na hindi ka ang asawa ko? Ang pait ng buhay ko. Sofia, ano ang nangyayari dito? Ipaliwanag mo sa akin. Hindi ko alam, ano nang kabaliwan ni Leo? Asawa, nagkamali ako. Alam kong sinabi mo kahapon, na gusto mong bilhin ang Nifeng 17. Hindi ko binili para sa'yo. Kasalanan ko. Sasama ka ba sa akin? Alam kong gusto mo, ang pinakamalaki, bibilhin ko yon para sa'yo, na may pinakamalaking memorya. Okay, sumama ka sa akin. Leo, huwag kang ganyan. Tumayo ka. Kung makita ka ng mga tao na ganito, nakakahiya. Kung hindi mo ako mapapatawad, hindi ako tatayo. Asawa, alam ko, hindi ako sapat ang pinaghirapan ko. Ang mga mamahaling gamit na binili ko para sa'yo ay pawang peke, pero siguradong magtatrabaho ako ng mabuti sa paghahatid ng pagkain. Huwag mo akong iwanan, pakiusap. Huwag mo akong iwanan, okay? Sofia, hindi ko inaasahan na maging materialista ka. Si Leo dito, ay nandito para tulungan ako. Kung gayon, makikisabay na lang ako. Huwag kang malungkot, kapag naalis ko na siya, maaari nating ipagpatuloy ang ating date. Huwag kang mag-alala, ang pagkakaroon ng asawa ay hindi nakakaapekto sa atin, sa pagpapaunlad ng ating relasyon. Walang hiya. Hindi ko inaasahan na maging ganito kang babae. Uuwi ako at sasabihin ko sa nanay mo. Hindi mo ba ako tatanggalin? Sa pagkakataong ito, sigurado na ito. Halika na, Leo. Tumayo ka na agad. Maraming salamat ngayong araw sa pagligtas mo sa akin sa mahirap na sitwasyon. Magaling talaga ang pag-arte mo. Pag-arte? Anong pag-arte? Maraming salamat para sa araw na ito.
Talagang kapanipaniwala ka. Ano, kapanipaniwala? Hindi ko naman talaga gustong pumunta. Pero pinilit talaga ako ng nanay ko na makipag-blind date. Hindi ko inaasahan na makakakilala ako ng ganito. Mabuti na lang at naparito ka. Talaga namang iniligtas mo ako. Hindi ka panipaniwala ito. Pumunta ako dito para gumawa ng gulo at nauwi pa sa pagliligtas sa'yo. Kung hindi ako masisante dahil dito, kung gayon, saan pa ako magrereklamo? Nga pala. Paano mo nalaman na nandito ako? Ako ay, dumaan lang. Dumaan lang. Kung gayon, bakit suot mo pa rin ang kasuotan na yan? Hindi ba sapat ang bayad sa iyo ng kumpanya? Kaya kailangan mo pang mag-sideline bilang delivery driver. Hindi ganoon. CJ, naiintindihan ko, pagbalik ko sa kumpanya, kung hindi sapat, bibigyan kita ng dagdag na sahod. Heto. Ngayong araw, talaga akong nagpapasalamat sa iyo. Hindi ka pa ba kumakain? Halika na. Anong gusto mong kainin? Kahit ano pa ang gusto mo. Bakit ba napakasama ng swerte ko? Ang hirap ang matanggal sa trabaho. Hayaan mo na, kumain na lang muna tayo. Ang mahal naman dito. Hindi ako makakakain dito. Hoy, kung gusto mong kumain, dadalhin kita sa ibang lugar. Sa ibang lugar? Halika na, tara na. Huwag ka nang mag-atubili. Dadalhin kita para makita ang mundo. Tara na. Hindi ba't dadalhin mo ako sa ibang lugar at ipapakita sa akin ang mundo? Nasaan ang restaurant? Ang restaurant, nasa unahan lang. Anong Sumunod ka sa akin. Ang batang ito, hindi katakataka na ayaw niyang makipagkita sa akin. Ang mga blind date na inayos ko para sa kanya. Kaya pala, mayroon na siyang gusto. Hi. Ang binatang ito, mukhang mabuti naman. Sa quarter na ito, ang kabuuang kita ng kumpanya ay bumaba ng 20%. Dagdag pa rito ang epekto ng insidente ng peking investor noong nakaraan. Kung hindi tayo makakaisip agad ng praktikal na mga hakbang sa reforma, ang kumpanya ay haharap sa pagbagsak ng cash flow. Dapat tayong lumipat ng buo sa internet finance. Sabi ko, dapat nating bawasan ang heavy asset sector. Sa tingin ko, para maibsan ang pressure sa pagpapanatili ng cash flow ng kumpanya. May isang simple, brutal na paraan. Iyon ay ang pagtanggal ng 40% ng mga empleyado na 6 na raang tao. Sa ganitong paraan, mababawasan natin ang cash flow pressure ng kumpanya ng isang 3 taon-taon. Saan natin tatanggalin ang 6 na raang taong ito? Kung sabay-sabay tayong magtatanggal ng ganoong karaming tao, baka magdulot ito ng kaguluhan sa kumpanya. Iminumungkahi kong ipagpaliban muna natin ang bagay na ito. Maaaring ipagpaliban ang pagtanggal ng trabaho. Ngunit ang cash flow pressure ng kumpanyang ito ay hindi na makapaghintay. Ilan sa inyo ang sumasang-ayon sa plano ni Daniel? Sige, hayaan muna natin yan. Sino ang mananagot sa bagay na ito? Ito ay isang walang pasasalamat na gawain. Hindi ako pwedeng makialam. Bakit hindi natin hayaan si Leo na humawak nito? Sa ganoong paraan, ang sisi para sa mga pagtanggal na ito ay mapupunta kay Sofia. Magiging matatag pa ba ang kanyang posisyon bilang CEO? Noon, ang bagay na ito, hayaan si Leo ang mananagot. Siya ang pinakaangkop. Leo. Si Leo ay bagong supervisor pa lang. Sa tingin ko, hindi pa niya kaya ang trabahong ito. Hoy, dahil nga bagong supervisor siya, ang bagong Wallace ay malinis maglinis. Ang pagtitiwala nito sa kanya ay tiyak na tamang hakbang. Ngunit, Handa ako. Dahil kailangan ako ng kumpanya, hindi ako maaaring tumanggi. Leo, tama ako tungkol sa iyo. Ipagpatuloy mo lang. Pagtanggal ng trabaho at optimisasyon, ito ay isang pagkakataong minsan lang sa buhay. Bibigyan kita ng magandang optimisasyon. Heis, alam mo ba? Magsisimula na raw mag-layoff ang kumpanya. Narinig mo rin. Siguradong totoo nga. Kung malayoff ako, anong gagawin ko? Heis, bumalik na si Leo. Ano yung hawak niya? Puntahan natin siya. Hoy Leo.
Bakit ka nawala ng matagal? Ito, ano yung hawak mo? Totoo ba yung tungkol sa layoffs? Si Lolo Zhao, dahil sabi niya na itong batang amo ay mag-o-optimize ng mga empleyado. Kung gayon, itong batang amo ay mag-o-optimize ng sahod at benepisyo ng mga empleyado. Pataas, hindi ako naniniwala. Hindi mo pa rin ako tatanggalin? Hoy, anong layoffs? Sobrang iniisip mo yan. Ngayon, may maganda lang akong balita. Magandang balita. Malinaw na tungkol sa layoffs yan. At tinatawag mo yang magandang balita, pagkatapos maging supervisor ng ilang araw. Talaga namang nag-aasta ka na parang boss. Tama. Huwag kang mag-overestimate. Pag-isipan mo, kahit pa may layoffs, unahin nilang tanggalin yung mga nakapasok sa likod, mga tulad natin, masisipag at mahuhusay na empleyado. Paano naman kami matatanggal? Di ba? May punto si Leo. Tama si Leo. Kaya, mag-relax ka lang at ipagpatuloy ang magandang trabaho. Leo, paano mo nagawa yan? Ano namang dapat katakutan? Huwag mong kalimutan, ako na ang nasusunod ngayon. Hoy, ikaw. Hindi naman talaga niya tayo tatanggalin, di ba? Huwag kang mag-alala. Tatanungin ko agad si Director Daniel. HMPH. Talagang walang kwenta itong si Grace. Hindi man lang kayang harapin si Leo. Hindi ako pwedeng umupo lang at maghintay mamatay. Siguro. Hehehehe. Salamat, Director Joe. Director Joe, talaga bang pinahawak mo kay Leo ang pagtanggal? Oo, bakit? Ay, hindi mo alam. Kanina, sa harap ni Carlo at ko, sinulat niya pareho ang mga pangalan namin sa listahan ng tatanggalin. Hindi niya talaga. Kami tatanggalin pareho, di ba? Huwag kang mag-alala, Wei. Si Leo ay baril lang. Ang taong humahawak ng baril ang magdedesisyon kung kailan pipindutin ang gatilyo. Ahahahaha. Naiintindihan ko. Hehe. Bakit ka pumasok nang hindi kumakato? Ano ang kailangan mo? Supervisor Leo. Siguradong pagod ka na sa pamamahala ng napakaraming bagay. Ano nang pakialam mo? Ano ang gusto mo? Makati. Gusto mo ba ito, Supervisor Leo? Itong basura. Sinusubukan mong paglaruan ako. Masyado mo akong minamaliit. Ano ang ginagawa mo? May trabaho pa akong gagawin. Kung wala ka ng iba, umalis ka na. Magkunwari na lang tayo na hindi nangyari ang nangyari. Leo, ikaw. Makinig kayong lahat. Itong pagtanggal sa trabaho. Si Leo ang humahawak. Si Leo. Siya nga. Hindi ko alam paano siya, napalambot ang boss. Para ma-promote agad bilang supervisor, at mapagkatiwalaan ng ganito. Tinulungan ko pa nga siya dati. Hindi ko inaasahan na siya pala ang mamumuno sa pagtanggal. Itoy, paano nagawa yan ni Leo? Hindi tayo pwedeng. Basta na lang, umupo at maghintay mamatay. Ano ang magagawa natin? Hindi naman tayo pwedeng gumawa ng gulo, di ba? Bakit hindi? Sa pagkakataong ito, kailangan nating mag-organisa ng pagtutol, at gawin itong malaking issue. Ako ang mangunguna, kung masyadong maliit ang ibibigay nilang bayad. Hahabulin natin sila. Kung ikaw ang mangunguna, sasama kami sa iyo. Itoy, Gagawin ba natin o hindi? gawin natin. Habulan natin sila. Leo, tapos ka na. Hindi na kailangang isara ang pinto. Ano ang kinatatakutan mo sa ganitong kapangyarihan? Hayaan mo lang na nakabukas. Alam mo ba kung bakit kita pinatawag dito? Hindi ba't pag-o-optimize lang? Alam ko. Tama, pag-o-optimize. Congratulations. Miguel, programmer ng kumpanya, siya ang kasama sa pagbuo at pagpapanatili ng e-commerce system ng kumpanya. 37 taong gulang, saka, tigil, sa loob ng maraming taon, nagtrabaho ako ng masipag at tapat. At ito ang kinahantungan ko. Yung isa na gumamit ng koneksyon, yung trophy wife sa kumpanya, bakit hindi siya tinanggal? Sino ang pinag-uusapan mo? Sino ang tinatawag mong trophy wife? Sinabi ko lang, kaya ano, tinanggal na ako. Ano pa ang dapat kong katakutan? Miguel, kumalma ka. Umupo ka. Makinig ka sa akin. Ang magagandang pagkakataon na tulad nito, hindi ito makukuha ng mga trophy wife. Tanging ang mga mahuhusay na empleyado na tulad mo ang karapat-dapat.
Kalimutan mo na. Huwag na nating pag-usapan ang ibang bagay. Pag-usapan natin ang severance pay. CJ, diretso na tayo sa punto dahil sa kasalukuyan mong sitwasyon, ang kumpanya ay makapag-aalok lamang ng 10%. Hindi pwede. Ang pinakamababa ko ay 20%. Nahaharap sa hirap ang kumpanya ngayon. Ang 10% ay sapat na. Hindi tayo dapat masyadong mapili. 10%, napakaliit niyan. Sino ang makakatagal dito? Tama, hindi ko rin matatagalan. Hindi patas ang kumpanya. Magre-resign kami. Magre-resign kami. Tapos na, matagumpay na napukaw ni Leo. Ang galit ng lahat. Kita mo. Tatawagan ko si Chairman Sofia ngayon. Hello, Hello, Daniel, ano yan? Chairman Sofia, may malaking nangyari sa kumpanya. Kumuha si Sofia ng empleyado. Inatasan ko siyang mga siwa sa mga tanggalan. At alam mo ba, gumawa siya ng malaking gulo. Ngayon, nagtipon-tipon ang lahat ng empleyado dito. Nagdudulot ng gulo. Ganoon ba? Oo, Chairman Sofia, kung magpapatuloy ito, magkakaroon ito ng hindi na mababalik na negatibong epekto. Sige, naiintindihan ko. Pupunta ako agad doon. Sige. Grace, tingnan natin kung anong gulo ang ginagawa ng batang iyon na si Leo. Lahat kumalma muna kayo. Ganito kasi, Miguel, dahil sa kasalukuyan mong sitwasyon at kondisyon, ang 10% ay sapat na. Hindi ito maliit na halaga. Bahala ka. Anong ginagawa mo? Bibigyan kita ng dagdag. Bakit mo pa rin ako susuntukin? Dagdag sahod. Isang dagdag sahod? Hindi. Di ba? Dapat ay optimize. Bakit may dagdag sahod na naman? Ang ibig sabihin ng optimization na ito ay kunin ang mga benepisyo ng mga empleyado sa mas magandang lugar. Pagbutihin ang mga ito. Ano, ayaw mo? Hindi. Gusto ko, ang kaligayahang ito ay dumating ng medyo biglaan. mayroon bang ganito kagandang bagay? Makakakuha tayo ng dagdag sahod. Leo. Mukhang nagkamali lang ng intindi si Leo. Ang tinutukoy ni Leo ay ang pagtaas ng sahod. Kaya ito ay pagtaas ng sahod. Dahil walang problema. Pirmahan nyo na. Basta pirmahan nyo ang kontrata, ang dagdag sahod ay agad na magiging epektibo. Talaga. Hindi inaasahan, Lumabas ang batang prinsipe ngayong umaga para lang ihanda ang kontrata ng dagdag sahod na ito. Si Matandang Zhu ang nag-utos sa akin na i-optimize. Kaya ako, ng sahod ng mga kasamahan ko, talagang i-optimize pataas. Ngayon, tignan natin kung tatanggalin nyo pa ako. Teka muna. Masama ito, Direktor Sofia. Masama ito, Direktor Sofia. Ang mga empleyado, alam ang tungkol sa mga tanggalan, at hindi masaya sa bayad pinsala. Nagtipon silang lahat sa pasukan ng negotiation room, at nagdudulot ng gulo. Gusto pa nilang bugbugin si Leo. Ano? Itong si Leo ay masyadong padalos-dalos. Hindi, kailangan kong magmadali. Ano pa ang hinihintay mo? Kung gusto mo ng dagdag sahod, pirmahan mo na agad. Hoy. Huwag kang pumirma. Leo, alam mo ba ang ginagawa mo? Alam ko, nag-o-optimize lang naman ako ng mga empleyado. Anong problema? Bobo ka ba? Nung sinabi kong i-optimize mo ang mga empleyado, ang ibig kong sabihin, tanggalan sila, hindi dagdag sahod. Dahil ako ang responsable dito, gagawin ko kung paano ko gusto. Hindi mo iyan problema. Huwag ka nang makialam. Ikaw, Pirmahan mo ang sayo. Sabi ko bibigyan ka ng dagdag sahod, kaya bibigyan ka. Kung may mangyaring mali, ako ang mananagot. Sige, okay na. huwag pumirma. Bakit kayo nagkukumpulan dito? Ang dami. Nandito na si Inez Hang. Haha, MS, Sam. Pinag-utos namin kay Leo na magtanggal ng empleyado. Pero siya, nagbigay ng dagdag sahod. Talagang wala na siyang kontrol. Oo nga, hindi ka panipaniwala ang tapang ni Leo. Leo, bakit mo ito ginawa? May nagsabi ba sa'yo na gawin ito? Hindi. Hiniling ni Vice President Santos na i-optimize ko ang lahat. At ito naman ang ginagawa ko, na pag-optimize para sa lahat. Sa pamamagitan ng pagpapataas ng benepisyo ng mga empleyado. May problema ba? Paumanhin, Sofia. Para ma-fire ako, kinailangan kong gawin ito. Kasi yung 100 bilyon ay masyadong nakakaakit. Una tanggalan tapos dagdag sahod. Tanggalan ba ito o dagdag sahod? Kailangan malinaw. Hindi nyo kami pwedeng paglaruan, di ba? Oo, tanggalan ba o dagdag sahod? Linawin nyo. Tama.
Hoy, Leo. Kung hindi ka bobo, alam mo na ang ibig kong sabihin. Nung sinabi kong i-optimize ang mga empleyado, ang ibig kong sabihin ay tanggalan sila, hindi dagdag sahod. Lalaban ka ba sa kumpanya? Sige. Nasabi ko na sa chairman. Tingnan natin kung paano mo ito haharapin. Ano? Tinawagan mo ang nanay ko. Gusto kong makita kung anong gulo ito. Hello, Joseph. Jose, Sofia, ano ba talaga ang nangyayari? Jose, nandito ka na rin sa wakas, tungkol sa kumpanya natin. May isang tao na nagngangalang Leo. Gusto siyang tanggalin ng kumpanya. Pero ano ang nangyari? Nagbigay siya ng dagdag sahod sa mga empleyado ng mag-isa. Tingnan mo ang gulo na idinulot nito. Magulo ang lahat. Leo. Siya ba yung binanggit mo? Yung bagong empleyado na pinamahalaan ni Sofia? Ha? Oo, siya nga yun. Sofia, ipaliwanag mo ito sa akin. Nanay, kakapasok lang ni Leo sa kumpanya hindi pa katagal. Isa siyang bagong supervisor. Hindi pa siya masyadong pamilyar sa negosyo. Kaya siya, Hindi pamilyar. Paano ang isang taong hindi pamilyar sa negosyo? Naging supervisor. Sofia, hindi ko maiwasang isipin. Sinasadya mong pagtakpan siya. Hindi. Hindi ganoon. Ang isang tao na ganyan, bakit mo pa siya pinapanatili? Dapat siyang tanggalin agad. Magaling. Kahanga-hanga. Sa wakas, matatanggal na. Sa pagkakataong ito, siguradong makukuha ko ang 10 milyon. Talaga pong kailangan namin kayo, Chairman. Itong mga itim na tupa, hindi makakatakas sa matalas ninyong paningin. Ha ha ha. Kapag natanggal na si Leo, lahat sa kumpanya, ay magiging mga tauhan ko. Sofia, Sofia, tingnan natin kung gaano katagal ka pang makakagalaw. Ang posisyong CEO na ito, ay magiging akin din sa lalong madaling panahon. Nasaan si Leo? Gusto kong makita kung sino ang taong ito. Sino ang naglakas loob na gumawa ng ganitong gulo at lumikha ng ganito kalaking problema. Oh. Hindi ba ito ang aking manugang? manugang, Ano? Ang manugang mo? manugang, Ito. Paano ito posible? Kaya pala, si Leo ang manugang ng chairman? nanay, anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano ako nagsasalita ng kalokohan tungkol sa nangyari noong gabing iyon? Alam lahat ni nanay. Yung gabi. Anong nangyayari? Kailan pa ako naging kasintahan ni President Sofia? Hindi ko nga alam. Oo, noong gabing iyon, lumabas ang security guard. At nakita niya si Sofia at itong binata na kumakain. Nagpadala pa siya sa akin ng litrato. Nang makita ko, na-realize ko na may kasintahan si Sofia. Kaya naman nag-aayos ako ng mga blind date para sa kanya. Ayaw naman niyang pumunta. Haha. Kaya pala nalaman ni nanay ang tungkol noong gabing iyon. Nang kumain kami ni Leo, at nagkamali siya ng akala na kasintahan ko siya. Dahil ganoon na nga, bakit hindi na lang ako makisabay? Sa ganitong paraan, mapoprotektahan ko si Leo, at hindi na ako pipilitin sa kasal. Ginang Sofia, nagkamali ka ng pagkaunawa. Nanay, kaya pala alam mo na pala. Tutu. Kung hindi lang sinabi sa akin ng security, gaano katagal mo pa balak itago sa akin? Ay, ma, kakarelate lang kami. Plano ko sanang sabihin sa'yo kapag mas stable na. Stable. Kailan ba eksakto? Hihintayin mo pa ba akong mamatay bago mo sabihin? Ano? Ma, ano nang pinagsasabi mo? Hindi ko na ulitin. Hindi na uulitin. Akala mo may susunod pa. Ay, hindi. Hindi ko na gagawin. Kasi, MS, Sofia, kahit pa siya ang kasintahan ng anak mo, may mga patakaran ang kumpanya. Sa pagkakataong ito, ang kumpanya, nag-utos sa kanya na mag-lay off ng mga empleyado. Pero sa halip, siya lang mag-isa ang nagbigay ng taas sahod sa mga empleyado. Hindi mo pwedeng basta na lang pabayaan ng personal na bagay na manaig sa tungkuling pampubliko. Eksakto. Tama, MS, Sofia. Si Leo ay hindi pa matagal sa kumpanya at naging supervisor na siya. At ngayon, nakagawa pa siya ng ganito kalaking problema kung hindi mo ito aayusin. Bye-bye. Mahirap na kumbinsihin ng lahat. Nakalimutan na ba ng lahat kung paano naging supervisor si Leo? Tinulungan niya ang kumpanya na maiwasan ang malaking pagkalugi na kapag ambag siya. Pero, Kahit pa may merito siya, hindi siya pwedeng basta nalang kumilos ng padalos-dalos. Opo, hayagan niyang nilabag ang desisyon ng kumpanya at nagdulot pa ng ganito kalaking insidente. Kung walang parusa, mahirap kumbinsihin ng lahat. tama ka, Daniel. Ang kumpanyang ito ay may mga patakaran. Ngunit sa ngayon, ang kumpanyang ito ay nasa kamay ni Sofia. Paano ito haharapin? Pakinggan natin kung ano ang sasabihin ni Sofia.
kung gagamitin ko ang aking posisyon para piliting protektahan si Leo. Natatakot akong magdudulot ito ng chismis. Ngunit kung hindi ko siya poprotektahan, paano kung talagang matanggal si Leo sa trabaho? Sa tingin ko tama si Daniel. Talaga namang nagkamali ako. Kung walang parusa, mahirap kumbinsihin ang lahat. Tanggalin niyo ako, kailangan niyo akong tanggalin. Daniel. Chairman, kung dahil kay Leo, na ako ay mapopromote at tataas ang sweldo. At siya ay matatanggal. Kung gayon, hayaan niyo akong magbitiw sa kanyang lugar. Ano? Sumpa, pare, ano ba ang ginagawa mo? Posible kayang, gusto ko talagang matanggal. Alam mo ba ang sinasabi mo? Pag-isipan mong mabuti. Chairman, nakapagpasya na ako. Dahil ang bagay na ito, nagsimula dahil sa akin. Ako na ang magtatapos nito. Ang tanga nito. Ang tanga niya para magpa-fire para kay Leo. Hindi pwede ito. Masira ang plano ko. Sumpa, sa pagkakataong ito, kailangan kong mapatalsik si Leo. Chairman. Malamang hindi ito angkop. Sige, kung gayon, sisimulan ko na ang anunsyo. Hoy, teka muna. Dahil ito ay aking pagkakamali. Ako ang mananagot sa aking mga kilos. Tanggalin niyo muna ako. Nakikiusap ako, pakitanggal na lang ako. Kung hindi niyo ako tatanggalin, tanggalin niyo ako, tanggalin niyo ako, tanggalin niyo ako. Pakitanggal na lang ako, tanggalin niyo ako. Magaling. Magandang balita, Chairman, MS, Sofia. Nakakuha lang ako ng balita na ang disenyo ni Miguel ay nanalo sa Red Dot Design Award. Ngayon, ang mga partner natin ay nag-uunahan na makipagtulungan sa atin. Partikular na humihiling na si Miguel ang mamahala sa disenyo. Wow! Ano? Pupunta ako sa Red Dot Design Award. Wow, ang galing talaga ni Miguel. Isang hidden big shot. Oo nga, kaya pala siya na-promote at nagka-race. Miguel, hindi ko inaasahan na ganito pala ang lakas mo. Kaya pala, gusto ni Leo na i-promote at bigyan ka ng raise. Leo, tama ang ginawa mo. Mga talent tulad ni Miguel ay dapat i-promote at bigyan ng raise. Ano ba to? Ang galing pala talaga nitong si Miguel. Ngayon, si Leo na ang naging hero ng kumpanya sa pag-promote ng talent. Ha, Chairman, hindi ba sabi mo, pa-fire mo si Leo? Opo, Maria, pa-fire mo ako. Ako, kailan ko sinabing pa-fire ko si Leo? Hindi ko sinabi. Direktor Maria, ang kumpanya ay kasalukuyang may problema sa cash flow. Ang bagay na ito, paano mo iminumungkahi na resolbahin natin ito? Dahil ang kumpanya ay nasa ilalim ng malaking pinansyal na pressure, lahat ng senior executives ay sama-samang magbabawas ng sahod upang mabawasan ang operating costs. Vice President Daniel, ang layoff plan na ito ay ikaw ang nag-propose, hindi ba? Ang mga empleyado ay masipag magtrabaho, lumilikha ng halaga para sa kumpanya. Kapag ang kumpanya ay nahihirapan, hindi dapat ito nag-iisip tungkol sa layoffs upang mabawasan ang operating costs. Daniel, bilang Vice President ng kumpanya, para sa iyong mahinang pamumuno, pinaparusahan kita ng demotion at pay cut. Ako, Mga kasamahan, ang kumpanya na nasa ganitong kalagayan ngayon, ay resulta ng masisipag na pagsisikap ng lahat. Maingat na magdedesisyon ang kumpanya tungkol sa personnel layoffs at promotions para sa mga matagal nang lumilikha ng halaga para sa kumpanya. Tiyak na magbibigay tayo ng mga gantimpala. Okay. Leo, sa planong ito, nagpakita siya ng kahusayan, nakatuklas ng talent para sa kumpanya, at binigyan ng kaukulang treatment. Na-promote bilang direktor, na may 20,000 piso na dagdag sahod. Impossible. Sofia, ang bidding meeting para sa Site 3 ay magsisimula sa Makalawa. Kapag nangyari iyon, dapat kayong pumunta ni Leo. Kung mananalo tayo sa proyektong ito, makakapag-apply tayo ng loan, at masosolusyonan ang problema sa cash flow ng kumpanya. Sige po, nanay. Nakuha ko na. Leo, galingan mo pa. Naniniwala ako sa iyo. Pumunta ka sa amin kapag may oras ka. Hahaha. Sofia, itong babaeng ito, wala siyang boyfriend sa loob ng maraming taon. At ngayon na mayroon na siya, hindi niya sinasabi o dinadala dito sa bahay para makita ng nanay niya. Talaga naman. Sige na, nanay. Huwag mo na itong pag-usapan sa kumpanya. Umuwi ka na muna. Ha? Pinapaalis mo na ba ako agad? Sige na. Sige na. Okay. Aalis na ako. Hindi ko na kayo iistorbohin, mga bata. Sige. Bye. Emma Jam Leo. Mauna na kayo. Kanina. Niligtas lang kita kanina. Huwag mo masyadong isipin. Alam ko na. Hala, muntik mo na akong patayin sa takot. Anong ibig mong sabihin?
Hindi ba ako sapat para sa iyo? Hindi. Sige na, wag na nating pag-usapan yan. Ang bidding meeting para sa Site 3 ay sa Makalawa. Sasabayan mo ako. Iiwan ko sa iyo ang mga tender document para ihanda mo. Gusto ko lang matanggal sa trabaho. Bakit ang hirap? Na-promote na naman ako at tumaas ang sahod. Diyos ko, saan ko ba pwedeng ireklamo to? Narinig mo ba ako? Yuha, narinig kita ng malinaw. Anyway, Kasalanan lahat yan ni Zhu, ang matandang yon. Tinawagan niya ang chairman at sinira ang mga plano ko. Hindi ko to pwedeng palampasin. Hindi ko matatanggap. Ang insultong ito. Nako. Nang malapit ng magtagumpay ang aking malaking plano, may biglang dumating na hindi inaasahan at sinira ang lahat. Pinababa pa nila ang posisyon ko at binawasan ng sahod. Leo, anong ginagawa mo rito? Matandang hukluban, narito ang iyong batang Panginoon para makita ka. Ano ang mali doon? Leo, kaka-promote mo lang bilang direktor at naglakas loob kang kausapin ako na ganyan, ha? Liay, akala mo, pinapansin ko ang kasuklam-suklam na posisyon ng direktor. Kung hindi dahil sa'yo, matandang hukluban, tinawagan mo ang chairman at iniligtas mo ako sa pagkatanggal. Hindi sana ako na-promote at nabigyan ng taas sahod. Kasalanan mo lahat, matandang hukluban. Gusto mo akong tanggalin, ha? Sige na, maglaro ka, magbenta ka ng paninda mo. Leo, huwag kang lumampas sa linya. Labis? Ang iyong batang Panginoon ay labis. Ano ang gagawin mo tungkol dyan? Leo, ikaw. Anong ikaw, hindi mo kaya, na, hindi ba ako nag-iwan ng isa para sa'yo? Matandang yan, ngayon, palalampasin kita. Para saan pa ba kita pinananatili? Kahit yung maliit na bata na si Leo, naglalakas loob na durugin ako. At yung mga nagpapaligoy-ligoy, malamang ay pumapanig na kay Sofia ngayon. Sofia, ikaw na babae ka. Dahil ganito na, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako. pasok ka. Ha ha ha. Sofia, kamakailan, nakakaramdam ako ng hindi maganda. Gusto ko sanang bakasyon. Heto ang aking application para sa leave. Paki-aproba na lang. Naku, bakit biglaan? Naku, ang huling resulta ng check-up ko ay hindi maganda. Masyado akong na-overwork nitong mga nakaraang araw at ang katawan ko'y pababa ng pababa, araw-araw. Kailangan ko na talagang magpahinga. Sige na nga, Tito Zhou, umuwi ka na at magpahinga ng mabuti. Sige, MMHMM. VP Joe, VP Joe, VP Joe. Bakit ka biglang nag-leave? Nawala ka. Ano na ang gagawin ko? Grace. Akala mo, susukuan ko na lang? Sa ngayon, sina Leo at Sofia, umangat sila. Kapag umalis ako, magiging kampante sila. Kapag nag-relax na sila, makakahanap ako ng pagkakataon. Nabigyan sila ng malubhang dagok. Naiintindihan ko. Tama si VP Joe. Hahaha. Oras na rin para bisitahin ko si President Marco ng Hentai Group. Hentai? Hindi ba't kalaban yan ni Sofia? SHHH. 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 Alam mo lang to, tandaan mo, ikaw at si Carlo, ang dalawang matalas na kutsilyo na itinanim ko sa tabi ni Sofia. Sofia, maghintay ka lang. Hahaha, Daniel, masaya ako kapag bumibisita ka. Talaga namang masaya ako. Dahil sa tuwing darating ka, palaging may magandang nangyayari. Hahaha. Tama, dumating ako ngayon. Espesyal akong naghanda para kay President Marco ng isang sorpresa. Oh, sorpresa. Ipaliwanag mo sa akin. Ano ang ibig mong sabihin sa sorpresa? Alam ko yan, matagal nang inaasam ni President Marco ang Zhang Group. At ngayon, humihina na ang Zhang Group. Ito na ang tamang panahon para umatake. Sa loob ng 3 araw, dadalo si Sofia sa auction para sa plot number 3. Nagpadala na ako ng mga tao para nakawin ang kanya mga bid document. Ito ba ang sorpresang tinutukoy mo?
Hindi naman po, President Marco. Hindi po ba kayo nasisiyahan? Hahaha, sobra akong nasisiyahan. Talagang nakakagulat ito. Hahaha. Ha, oo nga. President Marco, kailangan nating masecure ng maaga ang plot number 3. Hayaan nating mawala si Sofia. Kapag dumating ang panahon, mapuputol ang financial chain ng Zhang Group. Ang buong Zhang Group ay mapapasa iyo. Halika dito, Daniel. Kapag nakuha ko na ang Zhang Group, ikaw na ang magiging presidente. Nako, maraming salamat po, President Marco. Magkakasama tayo. Pero, may isang bagay kang mali. Ano yon? Hindi lang Zhang Group ang matagal ko nang inaasam. Zhang Group at si Sofia. Gusto ko silang dalawa. Hindi. Ayoko na ng promotion o dagdag sahod. Tanggalin nyo na ako, basta tanggalin nyo na ako. Tanggalin nyo na ako. Nananaginip ako kahit maliwanag ang araw. Talagang magulo ito. Sawa na talaga ako. Bawat araw, sinasabotahe ko ang sarili ko araw at gabi. Ginagawa ang lahat para matanggal. Pero bakit? Nakakakuha pa rin ako ng promotion at dagdag sahod. Diyos ko, ano pa ang gusto mo mula sa akin? Sofia, ano ang problema? Bakit mukha kang maputla? Ha? Hindi, okay lang ako. Nagsasanay lang ako. Kumanta. May lagnat ka ba? Kung may lagnat ka, dapat kang magpatingin sa doktor. Bibigyan kita ng day off. Okay lang. Ako. Elenan, Hays. Nagawa mo na ba ang mga dokumento ng bid tapos nang ihanda? Sisimulan ko pa lang. Kung gayon, bilisan mo. Kakailanganin ko ang mga iyon sa loob ng ilang araw. Aalis na ako ngayon. Ang batang babaeng ito, sobrang kinakabahan. Kaya ba, hindi pa siya nakakahalik? Mabango siya. Napala, kailangan ko pa rin ihanda ang mga dokumento ng bid. Pero, paano ko ito gagawin? Impossible. Kailangan kong magtiyaga. Dahil ikaw ang naglagay sa akin bilang namamahala sa bid, sisiguraduhin kong hindi ka mananalo. Hindi ako makapaniwala na hindi mo pa rin ako tatanggalin. Magbid. 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 Hayaan kitang magbid. Magbid ka ng maayos. Pasok. Manager Leo, pagod ka na siguro. Ang dokumentong ito ng pagbibid ay nakakapagod gawin. Dumating ka sa tamang oras. Tulungan mo akong linisin ang opisina. Uwi na ako para magpahinga. Sige po, Manager Leo, huwag po kayong mag-alala. Lene, tanga. Alam kong may masama kang intensyon. Pero perpekto, nakatulong pa nga ito sa akin. Ngayong nalik ang mga bid document, siguradong matatanggal siya. Ginoong Marco. Ang mga bid document ng Sofia Group, nakuha na namin. Ang bid amount ni Sofia ay isa lamang. 1 milyon. Ha. 1 milyon ang bid. Halos ibinibigay na lang. Hahaha. Itong batang babae. Leo, Ha? naghahanda ka na ba ng bid documents? Huwag kang mag-alala. Nakahanda ko na sila.
Ito, bakit medyo kinakabahan ako? Pero sa kabilang banda, lahat ng nagawa niya dati, kahit nakakalito, ay palaging naging maayos. Hayaan na. Siguro sobra lang ang iniisip ko. Sophia, matagal na tayong hindi nagkita. Marco, anong ginagawa mo rito? Siyempre nandito ako para sa bidding conference. Sophia, nabalitaan ko kamakailan na ang iyong Sophia Group ay hindi na gaanong umaasenso. Ang mga usapin ng aming Sophia Group ay hindi mo dapat pakialaman, Ginoong Marco. Sa kabaligtaran, Ginoong Marco, narinig ko na kanina, nakakuha ka ng deal mula sa Wanda Group. Ngayon ay nademanda ka na ng Wanda Group. Sa pagkakataong ito, hindi ba dapat nasa korte ka? Abala sa paglilitis? Paano mo nagkaroon ng oras para pumunta sa bidding? Ang mga talunan sa Wanda ay hindi ko katapat. Naghahanap lang sila ng gulo. Oh, Sophia, itong gwapong lalaki, saan mo siya nahanap? Mukha siyang mahirap, ang isang tulad niya, kaya mo pa siyang tiisin. Bakit hindi ka nalang sumama sa akin? Una, ang iyong Sophia Group ay maililigtas. Pangalawa, masisiguro ko sa'yo, mararanasan mo, tunay na kasiyahan ng babae. Mag-ingat ka sa bibig mo, sino ang tinatawag mong maliit? Nasa iyo na yan. CJ, alam ko kung bakit ka nandito. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang mangyari ang gusto mo. Hindi, bakit ka ba nakakainis? Ayos lang. Malapit nang magsimula ang bidding. Pumasok na tayo. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa mga ganyan. Makinig po ang lahat. Susunod, inaanyayahan namin ang kinatawan mula sa Sophia Group upang ipakita ang sa Sophia Group mga bid document para sa pagkakataong ito. Ang aming kumpanya, ang aming bid amount ngayong pagkakataon ay 1 milyon. Ang aming kumpanya, halaga ng taya sa pagkakataong ito ay 1 milyong piso. Ano? Ang halaga ng taya ng Zhang Group ay 1 milyong piso lang. Tumaya lang ng 1 milyong piso. Hindi sila mangangahas mangarap ng ganoong kagandang taya. Hoy, Leo, bakit mo ginagawa ito? Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang auction na ito sa grupo? pero ang basurang lupa na ito ay nagkakahalaga lang ng ganitong presyo. Basurang lupa, 1 milyong piso. Ang Zhang Group ay nandito lang para magpatawa, di ba? Tama, ang auction na ito ay may espesyal na palabas, hahaha. Leo, ikaw ba ay nagbibiro sa akin? Sobrang nadismaya mo ako. Mabuti, magaling. Ito ang gusto kong makamit ako, itong batang master, na makamit sa pagkakataong ito. Sigurado akong matatanggal ako. Sophia, para sa 10 bilyong piso, maaari lang akong humingi ng paumanhin. Masyadong mababa ang halaga ng taya ng Zhang Group. Nabigo ang taya. Batiin natin ang Hengtai Group, si Mr. Xiao sa pagkapanalo sa bid. Tapos na ang auction na ito. Mangyaring lumabas na sa venue. Sophia, huwag kang magmadaling umalis. Saan mo nahanap ang isang talunan? Nagtangka ka pang tumaya ng 1 milyong piso lang. Nakakatawa naman. Ang ganitong basura, bakit mo pa siya pinananatili? Buisit, kung hindi ko lang sinusubukang tanggalin sa trabaho, hindi ako magkakaganyan. Ang lalaking ito, nagtatangkang insultuhin ako. Tungkol sa negosyo ng Zhang Group ko, hindi mo na kailangang alalahanin, Ren Xiao. Oh, kahit na, ang plot number 3, nasa akin na ngayon. Gagamitin ko ng maayos ang lupang ito, at kikita ako ng malaki. Sophia, kung gusto mo ito, kailangan mong sumama sa akin. Hoy bata, mas mabuting bantayan mo ang bibig mo, o talagang babugbugin kita. Leo, huwag kang padalos-dalos. Ren Xiao, huwag kang masyadong mayabang. Isa lang itong lupa. Ang Zhang Group ko, hindi ito pinapansin. Ikaw na basura, akala mo kaya mo akong suntukin. Sige na, suntukin mo ako. Mr. Xiao. Masama ito, Mr. Xiao. Sumabog ang plot number 3. Ano? Ano ang sinabi mo? Ginoong Marco, lot. Sumabog ang lot 3. Impossible, talagang imposible.
Kaya pala alam mo na pala, may problema ang lot 3. Kaya pala sinadya mong hindi ihanda ang mga bidding documents. Leo, sa pagkakataong ito, natulungan mo ang kumpanya na maiwasan ang malaking sakuna. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkawala ko ng pasensya sa iyo kanina. Paumanhin. Ano ang mangyayari? May twist ba dito? Diyos ko, ano ang gusto mo sa akin? Anong kakayahan ang mayroon ang isang gwapong lalaki, na tulad mo, sambalang, ang isang bulag na pusa? Bakit itong lalaking ito, ay palaging nakadikit sa akin? Hoy, pwede ka bang tumigil sa kakasalita? Bobo, gumastos ka ng napakaraming pera, para bumili ng basurang lupa, na hindi namin pinapansin. At naloko ka, hindi ba? Tama lang sa'yo, sa pagkakataong ito. Leo, maghintay ka lang. At ikaw naman, Sofia. Huwag mong isipin na hindi ko alam, na ang Zang Group mo ay halos. Ubus na ang cash flow, ubus na. Tingnan natin kung gaano pa katagal. Makakatagal. Hindi mo kailangang mag-alala sa mga usapin ng aking Zang Group, Ginoong Marco. Tara na. Lene. Pesting yawa ka, sa kalaunan, mapipilitan kang magmakaawa sa akin. Leo. Kanina, salamat. Ako ang pasalamatan, para saan? Salamat sa pagtulong sa kumpanya na malutas ang malaking problema. At noong si Marco ay hindi magalang na nagsalita sa akin kanina. Tinulungan mo rin ako. Natural lang, na protektahan ka. Sino ang mag-akala na ako ang boyfriend mo? Sabi ko lang yan, para protektahan ka. Bakit mo naman sineryoso? Paano kung seryosohin ko? Ano, ayaw mo bang akuin ang responsibilidad? Naku naman, wala akong oras makipaglaro sa'yo. Ang cash flow ng kumpanya ay nasa problema. At bumagsak ang presyo ng stocks. Hindi ko talaga alam ang gagawin. Ano ang gagawin? Tanggalin mo na lang ako agad. Kung makakuha ako ng 10 bilyong piso, hindi ba ako magkakaroon ng pera para ipuhunan sa kumpanya? CJ, Alam kong wala ka ring mas magandang paraan. Mag-iisip na lang ako ng iba. Sa ngayon, ang kaya ko lang ay ibenta ang mga shares na hawak ko. matandang hukluban, kakabili ko lang ng lot 3 at sumabog ito. Nagkahalaga sa akin ng 15 milyong piso. Ikaw at ang babaeng yan na si Sofia, ba ay nagkutsahan para lokohin ako, na tumapak sa mina na ito. Hindi, Ginoong Robert, sir. Magkasama tayo rito. Lubos akong tapat. Lubos na tapat. Kung gayon bakit, sumabog ang proyektong ito sa sandaling nakuha ko ito. Sabihin mo, Hindi, Ginoong Robert, sir. Ako, hindi ko alam kung bakit ito, sumabog. inaasahan mo na burahin ang 15 milyong dolyar ko sa isang pangungusap. Ginoong Marco, sir, talagang hindi ako nakipagsabuhatan kay Sofia kung hindi ka maniniwala sa akin. Kaya kung lahat ng aking shares sa Zang Group ibigay sa iyo upang ipakita ang aking katapatan. CJ, magtitiwala ako sa iyo sa pagkakataong ito sa ngayon. Hindi mahalaga. Ang aking hintay group ay mayaman at makapangyarihan. 15 milyong dolyar ay walang halaga. Dahil ganoon na nga, mas mabuti nang ituloy na lang ng buo. Bibilihin ko ang Zang Group. Sige. Sofia, Sofia, kulang ka sa pera, di ba? Sige, masaya akong tutulungan kita. Tinawag ko ang pagpupulong na ito ngayon upang ipahayag na malapit nang salubungin ng kumpanya ang isang bagong shareholder na siyang susuri sa kumpanya, mangyaring makipagtulungan ng lubusan. Ginoong Marco, ano ang ginagawa mo rito? Nasa gitna tayo ng pagpupulong ng mga shareholder. Mga tagalabas, pakiusap umalis na. Tagalabas? Sino ang tagalabas? Oh, marahil hindi mo pa alam. Ako, si Marco, ay isa na ngayong shareholder ng Zang Group. Isang bagong shareholder. Ano? Hindi mo inaasahan, di ba, na magkikita tayong muli sa ganitong mga pangyayari? Ginoong Marco, anong kalokohan ang sinasabi mo? Wala. At higit pa riyan, hindi lang ako shareholder ng inyong Zang Group. Ako ay ang pinakamalaki. Ang bumili ng mga shares ng ating Zang Group. Ikaw pala? Tama, ako nga. Kamusta naman yon? Nagulat ka? Hindi inaasahan? Ha? Hahaha. Oh. Naku, Sofia, paano itong gwapong lalaki na nandito pa? Sa tabi mo, ang tulad niya, walang kwentang basura, ay hindi bagay sa iyo. Tanging isang matagumpay na tao. Tulad ko ang...
Ginoong Marco. Sinuri ko lang ang pinakabagong data ng shares ng ating isang group. Sa ngayon, ang pinakamalaking shareholder ay hindi ka pa rin. Hahaha, Sophia, talagang, matigas ka hanggang sa huli. Dahil naglakas loob akong pumunta sa iyong Zang Group at balik na rin ang mesa. Iniisip mo ba na wala akong kumpiyansa? Ginoong Marco, ano ang ibig mong sabihin dyan? Ano ang ibig kong sabihin? Malalaman mo rin agad. Hindi sapat ang shares si Ginoong Marco? Paano kung idagdag ang akin kay Daniel? Sapat na siguro yon, di ba? Maliit na Sofia, sorpresa. Sophia. Ikaw. Elanan. Kayo. Tama, ako, kay Boss Marco, ang tao niya ngayon. HMPH, at kami, hahaha. Daniel, ikaw na matandang trader, paano mo nagawang ipagkanulo si Sophia? Ipagkanulo ang kumpanya. Walang hiya ka. At Grace, Carlo, kayong dalawang trader, ang makasama ang matandang trader na si Daniel. Tunay na kasuklam-suklam at walang hiya. Hey, kasuklam-suklam lang, walang hiya lang. Leo, kung hindi dahil sa iyo, sana naitaboy ko na si Sofia palabas. Ikaw lahat, bata. Paulit-ulit na sinisira ang mga plano ko, pero ang darating ay darating din naman. Ngayon, ang mga shares ko at ni Boss Marco na pinagsama ang nagpapagawa sa amin na pinakamalaking shareholder ng Zang Group. Elanan. Sofia, natalo ka na. Daniel, palaging mabuti ang trato sa iyo ng kumpanya. Bakit mo ito ginawa? Bakit sa kumpanya? Tinaksil mo kami sa pinakakritikal na sandali. Ang tao'y namamatay para sa yaman, ang ibon para sa pagkain. Noon, ang iyong ama at ako ay magkasamang nagtayo nitong Zang Corporation. Akala ko, lahat ito ay akin. Ngunit sa huli, nang mamatay ang iyong ama, ibinigay niya pala lahat sa iyo. Maliit na bata ka. Ano ang kwalifikasyon mo? Anong karapatan mo? Akala ko nagkakaiba lang tayo ng opinyon. Hindi ko inaasahan na mayroon kang ganitong malupit na ambisyon. Matagal mo na itong itinatago. Ha. Ang mananalo ay lahat makukuha. Ang matatalo ay magnanakaw. Sofia, ikaw na nagsasalita ngayon ng lahat ng walang kwentang ito. Ano ba ang punto? O CJ. Naku po, oras na para ipahayag ang talumpati ng pagtanggap ng nagwagi. Bukas, ipapahayag ko sa pulong ng mga shareholder na ngayon, ako si Marco, ang pinuno ng Zang Corporation. Wala kang kwenta. Pinuno, hindi ka man lang karapat dapat maging alipin. Leo, ikaw na payaso. Nagpapasikat ka pa rin sa mga salita mo? Noong kinutya mo ako noon. Naisip mo ba na darating ang araw na ito sa isang salita ko lang ngayon, kaya kitang papaglahuin nang hindi iniisip ang damdamin ng iba? Lene, matandang zoo, ikaw na trader. Huwag kang masyadong mayabang, maghintay ka lang. Sophia, tandaan mo na lang ako. Leo, aalis ka na rin ba? Hahaha. Ha. Sophia, mag-isa ka na talaga ngayon. Kapag bumagsak ang puno, nagliliparan ang mga unggoy. Ay, Ha. Leo, matalinong galaw, bata. Pero, kung nunuwod ka sa akin ngayon, at yumuko ng ilang beses, at nilaan ng dumi sa sapatos ko hanggang lumanes, maaari kitang hayaan na magpatuloy sa pagtatrabaho sa grupo ng pangarap, ha? Hindi. Ang grupo ng kadiliman. Oo, tama. Leo, basta ikaw, kumilos ng maayos, kaya pa rin kitang hayaan na maging isa sa mga tauhan ko, isang walang kwenta. Ha. Neo, kahit na palagi kitang minamaliit. Pero, dahil magkatrabaho tayo, maaari akong mamagitin para sa iyo, para maging ating security guard sa grupo ng kadiliman, para bantayan ang lugar. sige na, tumawa ka. Maya-maya lang, ang batang Panginoon na ito ay magpapalihas sa iyo. Walang oras para magpaliwanag. Sophia, bilisan mong tanggalin ako, basta't kaya mo akong tanggalin. Magkakaroon ako ng paraan para iligtas ang grupo Zang. CJ, hindi kita sinisisi. Maaari ka nang umalis. Ano ang ibig mong sabihin, Alice? Ayokong umalis. Gusto kong tanggalin mo ako. Tanggalin mo ako, naiintindihan mo. Tanggalin mo ako. Kailangan mong gamitin ang paraang ito para ipahiya ako. CJ, Leo. Tinanggal ka na. Paalala mula sa sistema. Paalala mula sa sistema. Mission Maging tinanggal. Natapos. 100 bilyong gantimpala ang naidagdag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 0. Sa pagkakataong ito, nagawa ko rin.
Sophia, nasaan ang Zhang mula sa grupo Zhang mo? Malapit nang maging akin ang kay Xiao. Paano kung gawin natin itong doble kaligayahan? Bakit hindi ka sumuko sa akin? Hoy, hanggat sumasang-ayon ka, maaari kitang hayaang patuloy na pamunuan ang grupo Zhang. Ano ang sabi mo? Hoy, teka, Ginoong Xiao, may kasunduan tayo sa grupo Zhang. Kapag nakuha natin ito, ako pa rin ang presidente, di ba? Bakit ka nagpapanik? Huwag mong sabihin gagawin ko ang pagkabigo mo. Ha? Oo, 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 oo. Sophia, sa tingin ko, wala kang dapat na dahilan para tumanggi, di ba? Ang jade ay maaaring mabasag, ngunit ang kapusyan nito ay hindi mababago. Ang kawayan ay maaaring masunog, ngunit ang integridad nito ay hindi masisira. Mas mabuting mamatay na parang jade, kaysa mabuhay na parang basag na palayo. Gusto mong sumang-ayon ako sa iyo. Maliban kung patay na ako. CJ, mas mabuting mamatay na parang Jade, kaysa mabuhay na parang basag na palayo. Kung gayon, panoorin mo lang ng mabuti kung paano ko lalamunin ang iyong grupo Zhang. Payaso Xiao, ikaw na payaso. Hindi ka pa nananalo. Huwag kang masyadong magmalaki. Hahaha, Leo. Ikaw, isang walang kwenta, naglakas loob na. Sermonan ako, mayabang ako, tapos. Ano ang kaya mo gawin para pigilan ako? Ha? Nenye, payaso. Ang batang Panginoon na ito ay nakakatakot na ang lakas ngayon. Naniniwala ka man o hindi, gagawin ko sa iyo ngayon din, na mawalan ng lahat. Hahaha, Leo, hindi ka ba natatakot na magmayabang at mapilipit ang dila mo? CJ, gusto kong makita kung paano mo talaga ako papawalan ng lahat. Sophia, huwag kang mag-alala, ako ngayon ay may kakayahang tulungan kang mabawi ang lahat ng sayo. Leo, sa liwanag ng araw, bakit ka nag-uusap na sa iyong pagtulog? Hahaha. Siya, nawalan na siya ng tapang. Nagsimula na siyang magsalita ng walang saysay, tingnan mo, ha ha ha. Sa tingin ko, natakot siya sa presensya ni President Santos at nawalan ng tapang. ESK. Hindi niya alam kung sino siya ngayon, ha ha ha. Leo, pinapayuhan kita na pumunta muna sa mental hospital at ipasuri ang iyong ulo. Pagkatapos ng lahat, ang ating kumpanya ay hindi nangangailangan ng isang malaking hanggal. Ha ha ha, Leo. Kalimutan mo na. Alam kong mabuti ang intensyon mo at gusto mo akong tulungan. Pero dumating na ang mga bagay sa ganito at hindi na ito mababago ngayon. Dahil natalo tayo. Kailangan natin itong tanggapin. Alam kong sa ngayon ikaw ay nahihirapang tanggapin. Pero paniwalaan mo ako, sa kasalukuyan ako ay ganap na may kakayahang tulungan ka. Oh, Leo. Naniniwala ako sa iyo. Pagkatapos ng lahat, ang makapagsalita ng panaginip sa liwanag ng araw na parang totoo ang ganoong kakayahan. Ikaw ay tunay na malakas. Hahaha. Payaso. Matandang Cruz, ikaw na salbahe. Tagapagpakain ng baboy at mabahong repolyo. Natawa na ba kayo ng sapat? Susunod. Ako naman. Ang iyong turno para sa ano? Ang iyong turno para lumuhod. Hahaha. Tapos na ang iyong palabas. Susunod. Ako naman ang gaganap. Ang tunay na palabas ay magsisimula na ngayon. Hoy. Santos Corporation. Lahat ng shares na hawak ng mga retail investor. Bibilhin ko lahat. Yo, hahaha. Leo, ikaw lang ang talunan. Bibili ka ng shares. Mas mabuti pang mangolekta ka ng basura. Kunin mo lahat. Sino ka ba sa tingin mo? Bakit? Alam mo na. Ang stock ng Zhang Group ngayon. Alam mo ba kung magkano ang isang share? At binibili mo lahat ng shares mula sa mga retail investor. Alam mo ba ang sarili mong halaga? Seryoso. Leo, anong karapatan mo para bilhin ang shares ng Zhang? Pera ng multo? Pagkatapos mong makuha lahat, pupunta ka ba? Gastusin yan sa ibaba. Ha ha ha. HMPH, Leo, sa tingin mo ba talaga ay isang bilyonaryo? Siguro may lagnat ka na nagprito sa utak mo. Ha ha ha. Hoy, ano yon? Busy ako dito. Ikaw, nakakaabala ka sa palabas ko. Ricardo, Ginoong Ricardo. Anong nangyayari? Sabihin mo na. Ang datos sa stock market ay nagsasabi, ang Zhang Group ay may bagong major shareholder. Anong sabi mo? Nagkakamali ka ba? Ako na ang pinakamalaking shareholder. Paano naman, biglang may lumitaw, isang major shareholder. Talagang totoo yan. Paano ko naman magagawang magsinungaling sa'yo? Ikaw. Sino ang taong yon? Ano ang pangalan niya? Ang datos ay nagsasabi na ang pangalan ng taong yon ay si Leo. Ano? Impossible. Talagang imposible. Paano nagkaroon ng ganoong kalaking pera si Leo? Peke yan. Peke lahat yan.
Ito, si Leo, itong talunan. Nagkataon lang na swerte siya, at nagkamali-mali lang. Paano siya magkakaroon ng ganitong kakayahan? Imposible. Paano ito posible? Leo, paano mo nagawa? You, mahirap ipaliwanag agad. Ipapakita ko sa'yo at malalaman mo. Isang daan. Hey. Alam mo na, di ba? Sabi ko sa'yo, may kakayahan akong tulungan ka. Elganet, Leo, naniniwala ako sa iyo. Lene, Leo, kahit na ikaw, bumili ng lahat ng shares ng mga retail investor. Ano naman? Ang shares ko at ni Santos, pinagsama ay mas marami pa rin kaysa sa'yo. Ako pa rin ang pinakamalaking shareholder. Ikaw, matatalo pa rin. Oh, talaga ba? Lahat ng nandito ay mataas na executive sa Grupo Reyes. Sigurado akong kayong lahat, higit kumulang, ay may hawak na share sa Grupo Reyes. Kung gayon ako, kukunin ang lahat ng shares na hawak niyo. Din, si Leo, talagang ganoon siya kagaling. Napakalakas niya. Nga, hindi ko napansin dati. Magaling siyang magtago. Hindi nakapagtataka na pinahahalagahan siya ng husto ni Ginoong Zhang. Tama. Ngayon, gusto niyang bilhin ang mga shares natin. Anong gagawin natin? Ibenta ba natin? Nagbibiro ka ba? Bumaba ang kumpanya. Siyempre, dapat nating ibenta kung may ganoong magandang pagkakataon. Leo, mayroon akong 5%. Ibebenta ko ng 1 milyon. Ibebenta ko rin. Mayroon akong 3% ng shares. Ibebenta ko ng 600,000. Mayroon akong 2%. Ibebenta ko rin ng 500,000. Ibenta ko. CJ, kaya ang mga shares na mayroon kayo. Kukunin ko lahat. Teka. Ang mga stocks ninyo. Gusto ko rin. Magkano ang inaalok niya? Mag-aalok ako ng mas mataas sa kanya, ng 200,000. Ang mga shares na hawak niyo. Babayaran ko ng 5 milyon. Ano? 5 milyon? Ito. Ito ay parang tumama sa jackpot. Babayaran ko ng 6 na milyon. 10 milyon. 10 milyon. Mayaman na tayo. Leo, ibebenta ko. Ililipat ko ang mga shares ngayon din. Sa'yo. Ako rin. CJ, kung gayon, ililipat ko ang pera sa inyo ngayon. CJ, si Leo ay walang kwentang tao. Isang pulubi, wala siyang pera. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Kung hindi kayo naniniwala, hayaan niyong makita nila ngayon at malalaman nila. Dumating na ang akin. Dumating na rin ang akin. Ano? Impossible. Talagang imposible. Leo, isa ka lang pabaya. Paano ka nagkaroon ng ganyang kalaking pera? Lene, hindi ako takot sabihin sa'yo. Mayroon akong 10 bilyon sa kamay ko ngayon. 10 bilyon. Marco, sa mga nakaraang taon, ang iyong Hintay Group ay palaging sumasalungat sa aking Zhang Corporation. At ngayon, naglakas loob ka pang subukang angkinin ang aming Zhang Corporation. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang maliit mong plano ay nabigo. Ngayon, talo ka. Impossible. Hindi ako natalo. Daniel. Tito Daniel. Sa mga nakaraang taon, mabuti ang pagtrato sa iyo ng kumpanya. Bagaman madalas kang kumontra sa akin, itinuring pa rin kitang parang isang tiyuhin. Ngunit hindi ko inaasahan na makikipagsabwatan ka sa mga tagalabas ngayon at ipagkanulo ang kumpanya. Labis mo akong binigo. Simula ngayon, tapos na tayo. Survival of the fittest. Wala nang masasabi pa. Para sa inyong dalawa, ang pagtataksil sa kumpanya ng ganito. Ayusin nyo ang gamit nyo at umalis na kayo. Sige, alis na kami. Sino ang nagmamalasakit sa pangit mong kumpanya? Tara na. Ninang, Sophia, lahat yan ay ideya ni Daniel at Grace. Wala akong kinalaman dyan. Napilitan lang ako. Sila ang nagpilit na kontrahin ka. Pakiusap. Huwag mo akong tanggalin sa trabaho. Pakiusap. Kung alam mong mangyayari ito, bakit mo pa ginawa? Ipinapahayag ko ngayon. Si Carlo, si Grace, at si Daniel ay tanggal na sa kumpanya. Sophia, sa pagkakataong ito, mapalad ka. Sa susunod, baka hindi na ganyan. Leo, tatandaan kita. Tara na. Ano pang hinihintay nyo? Lahat kayo dito ay haligi ng aking Zhang Corporation kahit na naibenta na ang mga shares kay Leo. Hindi nito maapektuhan ang inyong mga posisyon o sahod.
Mabuti yan. Salamat yan Sofia. Opo, salamat dyan, Sofia. Gagawin namin ang aming makakaya para pagsilbihan ang kumpanya. Hanggang dito na lang muna. Maaari na kayong bumalik. Leo, utang ko talaga ito sa iyo. Nailigtas mo ang kumpanya. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Oh, bakit mo naman sinasabi yan? Para na tayong pamilya, hindi yan mahalaga. Pamilya. Nasabi mo na sa nanay mo na, ako ang boyfriend mo. Kung hindi tayo pamilya, ano pa tayo? Halos tapos na sana, pero nailigtas pa pala ni Leo, si Sofia. Kainis. Mr. Chow. Ano na ang gagawin natin? Dahil wala nang silbi ang hawak kong stock, ibebenta ko na lahat. Sa ganitong paraan, tiyak na magdudulot ito ng pagyanig sa presyo ng stock ng Zangs. Kapag nalugi na ang Zangs Group, tignan natin kung maglalakas loob pa siyang lumaban sa akin. Mahusay. Talagang mahusay. Sofia, sa pagkakataong ito, gagawin kitang lumuhod sa akin. Masamang balita, Sofia, may nagbebenta ng stock ng Shangs natin, ng maramihan sa napakababang presyo, kaya bumabagsak ang presyo ng stock natin. Halos bumaba na ito sa pinakamababang antas. Ano? Kung patuloy itong babagsak ng ganito, natatakot akong mapipilitan tayong madelist. Ano ang gagawin natin, Sofia? Si Inik Xiao siguro. Sa ngayon, siya lang ang may hawak ng malaking bahagi ng stock ng Zangs natin. Gusto niyang pababain ang presyo ng stock para palugihin tayo. Hoy, bakit kayo nagpapanik? Yung payaso na yun. Kung kaya niyang pababain ang presyo ng stock natin, bakit hindi natin pwedeng pataasin? Pero ang pagpapataas ng presyo ng stock ay nangangailangan ng malaking kapital. Sa ngayon, wala nang gaanong kapital ang Shangs natin. Pero nandito pa ako. Hanggat nandito ako, hindi babagsak ang Zangs. Ibigay ang utos, kahit gaano karami pa ang stock ng Zangs natin, na lumabas sa market, bilhin lahat, walang pakialam sa kahihinatnan. Kung gusto nilang lumaban, lalabanan natin sila. Hanggang sa huli. Binibining Sofia, sa kasalukuyan, sa stock market, lahat ng stocks ng aming Zhang Corporation ay na-acquire na. Ang presyo ng stock ay tumatag na rin. Ano ang mga susunod na hakbang? Mahusay. Tungkol naman sa susunod na hakbang, Ngayong nalutas na ang krisis ng Zhang, dapat nating ilaan ang ating mga resources para harapin ang hentay. Ano sa tingin mo? Ilsat. Dahil ganoon na nga, bigyan natin sila ng lasa ng sarili nilang gamot. I-acquire natin ang hentay. Binibining, Sofia, tama ba ang narinig ko? I-acquire ang hengtay. Ang kapital na kailangan para dyan ay napakalaking halaga. Huwag kang mag-alala. Habang nandito ako, hindi issue ang pera. Makinig ka kay Leo. Maaari ka nang umalis. Sige, binibining Sofia. Kapag na-acquire na natin ang Hentai Group, kung gayon, bibigyan natin ang payaso na yon ng isang malaking sorpresa. Hindi na ako makapaghintay. Makita ang kanyang gulat na ekspresyon. Ha ha ha. Marco, kamakailan lang may bumibili ng aming Hengtai Group stock sa mataas na presyo. Sila na ngayon ang naging pinakamalaking shareholder ng Hengtai at malapit na silang pumunta sa kumpanya para sa isang inspection. Sino yon? Mabuti. Sa pagpasok ng bagong shareholder na ito sa Hentai, parang nagbigay ng pakpak sa tigre. Gusto kong makita kung paano sina Sofia at Leo makikipagkumpetensya sa akin ngayon. Sofia. Malas ka na ngayon, hindi ba? Marco, dapat siguro tayong magpatawag ng shareholder meeting para ipahayag ito. Hindi kailangan. Ang mga matatandang ito ay mga walang silbi. Ako na ang makikipagkita sa major shareholder ng mag-isa. Sige, Marco. Marco, malapit na ang shareholder. Mabuti. Gusto kong makita kung sino ang may malayong pananaw para maging major shareholder ng Hentai. Kung gayon, imulat mo ng malaki at tingnan kung sino ako. Leo, kamusta? Nagkita tayong muli. Payaso. Paano ito posible? Paano ito ikaw?
Nasaan ang aking mga pangunahing shareholders? Nasaan ang aking mga pangunahing shareholders? O, tumigil ka na sa paghahanap. Ang batang master na ito, ang bagong, pangunahing shareholder ng hentai. Impossible ito. Ikaw, Leo, ay isa lamang walang kwenta. At ikaw, Sofia, ang iyong Zang Group ay malapit ng malugi. Dapat ngayon, nasa bingit ka ng pagkalugi. Naghihirap ng husto. Paano ka nagkapera para bilhin ang aking hentai shares? Kung gayon, natatakot akong kailangan kong bigin si Presidente Marco. Down, ang aming Zang Group, hindi lang hindi nalugi, kundi umuunlad pa, at ang iyong Hintay Group ay nabili na ni Leo. Marco, sa pagkakataong ito, natalo ka. Fake ito. Paano ako, si Marco, matatalo? Imposibleng matalo ako. Peking lahat ito. Peking lahat. Marco. Presidente Marco. Leo, kasalanan ko ang kahangalan. Naniwala ako sa kasinungalingan ni Presidente Marco, kaya nakipag-alyansa ako sa kanya para labanan ang Zang Group. Maawa ka sa akin. Pakawalan mo ako. Lumangzu, ikaw na magnanakaw. Ang taong hinihingi mo ay hindi ako, alam mo. Sofia, ako ang Tito Daniel mo. Dati rin akong malaki ang naiambag sa Zang Group. Maging mapagbigay ka at patawarin ang aking mga pagkakamali. Maawa ka sa akin. Pakawalan mo ako. Okay. Binigyan kita ng pagkakataon. Leo, ayokong makita muli ang taong ito. Seguridad, dalhin ang taong ito at itapon palabas para sa akin. Dalhin siya palayo. Hindi, hayaan mo akong umalis. Maawa ka sa akin. Nagkamali ako. Ikaw rin. Malapit na magpupulong ako ng isang shareholders meeting. Gusto kong ipahayag na ako si Leo ang kukuha sa hintay. Sige po, President Leo. Ngayon, tayo lang, dalawa. Tayo lang. Dalawa. Pero, hindi ka ba nakakalimutan ng isang bagay? Ano pa ba ang nandyan? Ang kasal natin. Sino ang pumayag? Napakasalan ka? Hoy, nasabi mo ba sa nanay mo na ako ang boyfriend mo? Ikaw ang nauna na nagsamantala sa akin. Huwag mong sabihin na ayaw mong managot. Kaya sa huli, gusto mo bang managot para sa akin? Ako,